Sa bawat tuyong dahon at nangingitim na tangkay ng tubo sa Negros Occidental, kasabay ring nalalanta ang kabuhayan ng daan-dang magsasakang umaasa sa ani para sa pang-araw-araw na buhay. Ang dating lunti ang taniman, ngayon ay tila unti-unting binubura ng peste, ang Red Stripe Soft-Scale Insects o RSSI na mabilis na lumalaganap at nagdadala ng matinding pinsala sa mga pananim. Dahil dito, hindi lamang ani ang nalalagay sa alanganin, kundi pati ang kabuhayan ng halos 300 lokal na magsasaka at ang supply ng asukal ng buong bansa. Ang masaklap pa, kahit umalaban ng mga magsasaka, tila kulang ang armas para pigilan ng peste. Apektado na rin kasi maging ang kalidad ng pananim nilang tubo. So nababawasan yung kanyang juice na mapoproduce dahil nga hindi na siya lalaki eh. Diba? Napiprevent yung paglaki niya. So, bumababa yung content ng juice. Mahigit 500 hektarya ng pananim na tubo mula sa 16 na lokal na pamahalaan sa Negros Occidental ang naaapektuhan na. Kabilang sa mga apektadong lugar ang La Castellana, La Carlota, Bagos City, Murcia, Bacolod City, Silay City, Ibi Magalona, Victoria City, Manapla at Cadiz City. Maliban dyan ay apektado rin ang Toboso, Sagay City, Calatrava, Mabinay, Anilao at Sigma. Dahil sa problemang ito, sumulat na si SRA Administrator Pablo Ascona sa gobernador ng Negros Occidental para hilinging magdeklara na ng state of emergency. Kasi kung walang declaration of state of emergency, pag mag-bidding sila, tagal. Ilang buwan yun naabutin bago makapag-procure. So, kung emergency declaration, they can do yung for the purposes lang na makapag-procure sila na mabilis. Mga gamot. Mahigit 5 milyong piso ang inilaan ng Sugar Regulatory Administration o SRA para sa emergency procurement na layong puksain ang mabilis na pagkalat ng peste sa mga pananim ng mga lokal na magsasaka. Aminado kasi ang Department of Agriculture na bahagyang maaapektuhan ang produksyon ng tubo sa Negros Occidental lalo na kung hindi ito maaagapan. Sa ngayon, wala pang datos ang ahensya ukol sa kung magkanong inisyal na halaga ng mga apektadong pananim dahil sa peste. Matatandang nagsimula ang RSSI infestation sa mga tubo sa Luzon at posibleng naipasok ito sa Negros Occidental sa pamamagitan ng mga kontaminadong planting materials o cane points. Kailangan may quarantine kasi apparently nagsimula sa Pampanga itong insekto na to at late last year nakita na nagsimula siya mag-spread. So pinakamaganda pa rin is to prevent yung movement ng mga planting materials without necessary quarantine measure. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.